Mami Onyx, nakapagdesisyon na si Tia Milona at Tio Eugene na ako'y dalhin na sa albularyo dahil sa kanilang paniniwala na ako daw ay kinulam ng ina ni Jonah. Hindi man ako naniniwala sa kulam, Mami Onyx, pero hinayaan ko na lang na magpaubaya o sumunod sa kagustuhan ng aking tiya at tiyo. Kaya, Tia Milona, Tio Eugene, malayo pa ba yung bahay na puntahan natin? Ay, malapit lang. Andiyan lang sa unahan. Hindi lang kasi natin madala yung tricycle ng Tio Eugene mo dahil maraming puno dito, hindi makalusot yung kanyang yung tricycle niya. Kaya sige lang, tiisin lang natin ang paglakad ha. Bilis-bilisan natin konti. Eugene, bilisan mo konti dyan. Maglakad. Ay, oo. Binilisan ko na nga. Ay, masakit na tong tuhod ko. Huwag kang ang dyan, Milona. Alvin, nakita mo yung bahay sa unahan, yung nag-iisang kubo dyan? Yung may usok. Dyan tayo pupunta. Kaya, malapit na lang. Ha? Kung hindi ka kasi nakipag-ana-ana doon kay John, hindi ito mangyari sa'yo. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ilang beses kong sinabi sa iyo na huwag kang makipagkaibigan o makipagtitigan doon kay Jonah, pero inaana-ana mo. Ayan tuloy. Ito yung nangyari sa atin. Bilisan nyo na lang. Nandito na tayo. Katukin mo na, Eugene. Ano pa bang hinihintay mo dyan? Sige na. Sige. Kamoyang. Andyan ka ba? Kamoyang? Andyan ka ba sa loob? Ay, sino yan? Ay, Kamoyang. Si Eugene ito at si Milona. Maaari bang buksan mo ang pinto? Dahil may kasama akong pamangkin na nangailangan ng tulong niyo. Kamoyang. Nahala. Sandali. Pasok kayo. Pasok. Ay, salamat, Kamoyong. Magandang hapon sa iyo. Naparito kami para patingnan yung pamangkin ko. Kasi lagi siyang nananaginip at inatawag yung pangalan ng anak ni Myla. Laging laman ng kanyang panaginip ang anak ni Myla. Kaya baka kinulam siya ni Myla. Ganun ba? Sige. Upo kayo. Halika kayo. Upo kayo dito. Yan ka. Ikaw, ano ba pangalan mo? Si Alvin po ako. Kamoyong. Ikaw ang may problema. Upo ka. Dito ka sa harap ko. Upo ka. Ayan. Sige, upo ka. Pulsuhan kita, ha? Ay, Alvin. Ang nakita ko dito sa palanggana na pinapatakan ko ng kandila ay hindi tao. Ikaw ay nakadistorbo sa lugar kung saan naninirahan ang mga lamang lupa. Pumupunta ka ba ng batis? May nakita ako ditong batis at may mga tagalamang lupa na iyong nadistorbo. Ay, ano yon? Si Alvin na paglaruan ng lamang lupa. Yon ang nakikita ko dito sa patak ng kandila sa palanggana. Ganun ba yun, Kamoyong?
Pero bakit si Jonah ang laging laman ng kanyang panaginip? Paano nangyari yon? Ay, Milona, ang mga lamang lupa ay magaling mangdubulganger at kadalasan nagpapakita sila sa panaginip kung gusto nilang magdisturbo ng tao. Kasi malalaman nila kung ano yung pinakagusto ng isang tao kaya yun ang hinagaya nila. So, anong dapat gawin, Kamoyong, para masolve niya ang problema ni Alvin? Kasi kawawa naman. Hindi na matulog ng maayos kasi nga dinisturbo ng panaginip niya. Pero Kaamoyong, gusto ko lang malinawan. Totoo bang mangkukulam niyan si Myla? Hindi yan totoo na magkukulam si Myla. Mababait ang pamilya ni Myla. Katunayan, doon nga ako bumibili ng mga halamang gamot. Dahil kailangan ko rin yun sa paggagamot ko sa mga nagpupunta dito at nagpaalbularyo. Kaya hindi magkukulam yan si Myla. Mabuti silang tao. Napagkamalan lang ng mga kabaryo natin na sila ay mangkukulam dahil marami silang halaman at mga dahon-dahon sa loob ng bote na nilagyan ng langis. Ay, ganun ba? Na Alvin, malaya ka ng pakasalan si Jonah. Ay, nako. Yung mga tsismosa talaga nakakasira ng reputasyon ng mga tao. Ang dami kasing tsismosa dito sa baryo natin. Ay, alamin natin kay Kaamoyong kung ano ang dapat gawin ng malutas ang problema ni Alvin. Ay, mag-alay lamang tayo doon sa paanan ng batis ng isang lalaki na manok na puti at isa ring babaeng manok na puti at pakawalan natin doon dahil yon ang kanilang hiling na ialay natin para mapatawad si Alvin. Ganun ba? Nahala, sige. Bukas na bukas din. Mag-alay tayo ng manok na puti na lalaki at puti na babae. Pakawalan doon sa paanan ng batis. Samahan mo ba kami? Kaamoyong? Hindi tayo pwedeng sumama. Dapat si Alvin lang ang mag-alay ng manok na iyon. Pakawalan lamang niya at manghingi siya ng tawad. Yun lang. Ay, maraming salamat Kaamoyong. Napakalaking tulong ang ibinigay mo sa aking pamangkin. Nahala, Alvin, magpasalamat ka kay Kaamoyong. Maraming salamat po, Kaamoyong. Ay, hindi lang pasalamat ang ibigay natin kay Kaamoyong. Bigyan din natin siya ng konting halaga. Tagapin mo ito, Kaamoyong. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyong tiwala. Mag-ingat kayo. Alvin, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tia Milona, medyo nakatulog naman. Ay, Alvin, magkape ka muna bago pupunta sa batis. Tia, sa palagay nyo, nasaan na kaya si Jonah ngayon? Ay, Alvin, pagkatapos mong magbayad doon sa paanan ng batis, ay samahan ka namin ng tiyo Eugene mo. Pupunta tayo doon sa bahay ni Myla. Doon sa bahay nila Jonah. Sige ho. Pupunta na ho ako sa batis. At babayaran ko na ho yung paanan ng batis ng buhay ng 2 manok. At babalik agad ako. Tiyo Eugene at Tia Milona. Sige ho. Aalis na ho ako. Dito ko napakawalan tong 2 manok. Patawarin niyo ako kung nakagambala man ako sa inyo.
hindi na mauulit. Patawarin niyo ako. Pero sana makita ko na si Jonah. Sana mapatawad niya ako. Oh, Jonah, nasaan ka na ba? Mababaliw ako. Alvin? Ha? Jonah? Alvin? Nandito ka? Alvin? Ba't mo ko iniwan? Jonah, mahal ko. Patawarin mo ako. Hindi na kita iiwan kahit kailan. Magpapakasal tayo. Papayag ka ba? Oo. Hindi ko kaya mawala ka, Alvin. Mahal na mahal kita. At salamat at bumalik ka. Ang tagal ko ginintay ka, Alvin. Patawarin mo ako. Hindi na tayo magkakalayo, Jonah. Mami Onyx, nagkatuluyan kami ni Jonah. Nagpakasal kami at pagkalipas ng 2 taon, meron na kaming 3 supling, Mami Onyx. Kaya buong puso akong nagpapasalamat sa ating poong may kapal, Mami Onyx, dahil si Jonah ang ibinigay niya sa akin bilang kapartner ko sa aking buhay, Mami Onyx. Kaya maraming salamat sa iyong pagbabasa at pagbigay buhay sa aking liham ng nakaraan short story, Mami Onyx, at naway ang lahat ng tagapakinig ay nais ko lang mag-iwan ng isang salita. Huwag maniwala sa mga chismis o sabi-sabi lang at huwag magpadikta pagdating sa larangan ng pag-ibig.